So magandang gabi. Ito na naman po si Marsolo. Ito may tatalakayin po tayo dito, hindi po 'to political ano, pero malapit din dun 'no, kasi isa itong celebrity. Alam mo naman tayo dito kahit ano, basta viral, papatusin natin 'yan. Pero ito muna masasabi ko din 'no, bakit kaya nasa iyo na ang lahat, pero hindi ka pa rin kuntento? Tingin ko kasi kapag mga ganitong tao is, nagkakaroon lang 'pag mga api ng tao. Pero 'pag tayong mga ordinaryong tao is nanlait tayo ng kapwa natin, gulo, away. Pero bakit yung mga ganito, wala man lang reaksyon yung mga tao? So, ito pag-usapan po natin maya-maya lang o talakayin po natin maya-maya lang ang naging, paksa ng ating itong, napanood ko sa inyo. Ito ay patungkol dun sa LGBTQ na si Vice Ganda. Mga LGBTQ kaya yung ibang matitino, yung mga hindi bastos, yung may mga pinag-aralan at legit talaga na may pinag-aralan. Sang-ayon kaya sa ginawa nito ni Vice Ganda? Pangulong Duterte pa ang kanyang, pinagtawanan, nilait-lait. Akala mo nasa kalingki kung si Duterte lang is bata-bata pa tapos kayang pumunta diyan, madadali ka, eh. Sige, panoorin natin. Mula sa 20 million followers, nalagasan na ng 1 milyon. Ito'y matapos kutyain, lait Oh, kita mo? Sayang yung 1,000,000 kung napunta na lang talaga sa akin yan, sana lumipat sa akin yung followers niya na 1,000,000. At least dito may papakita ko talaga kung ano talaga ang tunay na pakikipagkapwa-tao at, tunay na kaugalian talaga ng mga magalang sa mga nakakatanda. tin at hamakin ni Vice Ganda si dating Pangulong Samantala dati dito sa Magandang Gabi Vice dati noon na-interview 'to ni Vice Ganda, eh. Tinanong siya, "Anong estado mo, status ng mga LGBTQ 'pag ikaw na naging presidente?" Sabi ni Duterte no'n, eh, "Fair lang. Kung gusto nilang ganyan, ganyan. Pero ang hindi niya lang matatanggap talaga na ikasal. Puwede ikasal pero 'wag do'n sa simbahan." 'Di ba sabi nga no'n ni Duterte kung maalala niyo? Duterte sa kanilang naging concert ni Regine Velasquez. Nilait Grabe at 'to. pinagtawanan ni Vice Ganda ang tila pagdakip kay dating Pangulong Duterte papuntang The Hague, Netherlands. At syempre, hindi mawawala ang kanyang panlalait sa naging linya ni dating Pangulong Duterte noong 2016 elections na siya ay magje-jet ski sa West Ang Philippine sarap Sea. mong Gaano nga daw sampalin. kawalang respeto itong si Vice Ganda sa mga nakakatanda. Gayong noong kaarawan ni Vice Ganda, binati Alam niyo mga kaibigan, hindi talaga ito puwedeng, hindi talaga ito, puwedeng, tularan ng mga batang Pilipino. Pero sa tingin ko kasi wala nang naniniwala sa mga dating kaugalian na magalang, yung magmamano ka sa magulang mo. Dahil lahat ng mga kabataan ngayon ay natututok na, is naka-focus na dun sa social media, sa mga cellphone. Kaya nakikita nila 'tong, pinaggagawa nito sa LGBTQ na 'to na bastos. Sana yung ibang LGBTQ is, hindi ganito kasi sayang, eh, sayang, sayang kasi nadadamay yung, LGBTQ na matitino na may pinag-aralan, yung yung hindi bastos, yung magalang sa magulang. Dati bilib na bilib talaga ako sa mga sa mga LGBTQ na katulad kay Vice Ganda na gustong-gusto ko nun magkaanak ng bading kasi yan talaga yung mga tumututok talaga sa mga magulang. Pero 'pag nakikita ko sa Vice Ganda parang naaalangan na ako, eh, 'no? Pero hindi ko naman nilalahat ng LGBTQ dahil, yung iba talaga magagalang kasi may mga kaibigan din akong gano'n na magagalang talaga pagdating sa magulang, yung LGBTQ na iba. So, ito panoorin pa natin. siya noon ni dating Pangulong Duterte. Kaya't dismayado ang mga miyembro ng LGBT na Ayan. taga-suporta ng dating Pangulong Duterte. Abay tila hindi na daw nagiging magandang ehemplo
itong Oh, si Vice Ganda. yan. Dapat kasi mga ganito dapat hindi tularan talaga, hindi magandang ehemplo sa mga kabataan. Pero di ko lang maintindihan sa social media, no, kung sino pa yung matino, sino pa yung mabait, yung pang kulang ang subscriber. Kung sino pa yung naninira, mapanlait, sino pa yung masama ugali, mapanglamang sa kapwa, nangaapak ng kapwa, yung pang maraming subscriber. Bakit ganun? Ako yung nagtatanong lang. Sa nakararami, lalong-lalo na sa kabataan. Sa bagay, ano pa ba ang ating aasahan? Minsay nabastos na rin ni Vice Ganda O kung naalala nyo dati si Jessica Soho, no, na nilait niya na para daw ah, katawan ni Jessica Soho. Pero wala naman action naging ginawa ni Jessica Soho dahil nung kinausap siya ni Vice, humingi lang ng pasensya. So, yun lang. Pero kung sa akin yun, nako. Ay, nako. Kung sa Mindanao ka lang. at ginamit pa itong si Jessica Soho ng katatawanan sa kanyang naging concert. Di ko alam dito kay Vice. Kung hindi to marunong manlait, sigurado ako hirap to eh. Yumaman lang naman to dahil sa panlalait eh. Kakaiba yun sa pagtrabaho mo, panlalait, yung mayaman ka. Sana sa mga iba dyan, yung mga anak, yung turuan nyo anak nyo panglait, tiyak, yayaman yan. Sigurado yan. Tsaka turuan yung maging politiko. Huwag nyo na ipag-aral sa mga kurso-kurso dahil hindi ka naman yayaman dyan eh. Turuan nyo na lang maging politiko dahil pag tumakbo ka politiko, mangungurakot ka, yayaman ka. Tapos pag nanlait ka ng kapwa mo na yayaman ka katulad nito. Pero mali naman yata Vice Ganda na gumamit ka pa at hamakin pagtawanan pa ang isang matanda at dating presidente ng Pilipinas para lang pag-usapan ng iyong concert. A reminder, madaming trans na Duterte supporters. Yari ka Last na dyan. to, kasi I have learned you cannot convince people who have made up their minds. I don't want to wish her ill. Kaya patay At ka. least not form those words, even if my heart can't help it. I'll just let karma do vibes earlier. Just a gentle reminder. Hindi dahil galit tayo, we forget to respect gender identity. Vice dresses like a woman. In many interviews, Alam nyo kasi, hindi lang to din makabuod dahil nagsara yung ABS-CBN eh, no? Napakarami pong utang yung ABS-CBN, ba't pinaglalaban nyo pa rin? Billion po ang utang ang pinag-uusapan sa ABS-CBN. At saka ang ABS-CBN, hindi po ang prangkisa nila is to mag-ano lang ng news, hindi yung magpalabas ng mga kung ano-ano. Kaya yun nasilip ng gobyerno, ayan, siningil, nagsara dahil hindi nga makabayad sa laki ng utang. Nandaya pa. she's referred to as a her. Let's respect that. Marami ang nadismaya sa ginawang katatawanan ni Vice Ganda sa kanyang naging Alam mo, mais ganda, kung may pagtatawanan man dito, ikaw yun. Unang-una, hindi naman sa inaano ko yung, tinanggap ka ni Tatay Digong, pero anong ginawa mo? Nilalait mo siya. O, di ba nakakatawa? Pagtatawanan ka talaga ng kapwa mo, na yung matitino nadadamay dahil sa'yo. Paano pag dumating ang araw na hindi kayo tinanggap? Nagalit yung tao sa ginagawa mo, nadadamay yung mga LGBTQ lahat. Sana wag naman po sana gumating sa puntong ganon na madamay yung iba kasi yung iba talaga matitino. Maganda kausap. Hindi sila ganon ng ugali. Pero alam ko to, hindi siguro papatok ang mga concert nito o yung mga gig nito kung walang panlalait na kasama. concert. Hinamak, kinutya, nilait, ginawang katatawanan ang matanda na naging presidente pa ng Pilipinas. Kita mo, presidente, nilalait mo. Pero, sasabihin nyo na naman, Freedom Express. Ano ba yan? Yung basta yung, basta yun na yun na,
yung pinapahayag mo lang. Hindi po pagpapahayag yan dahil hindi ka naman nagba-vlog, eh. Inano mo lang sa ano, sa concert mo. Kaya naalala mo si Tatay Digong. Grabe 'tong Vice ganda, paalala lang, tatanda ka rin. Table will always turn. Ika nga, hanggang ngayon, tila bitter pa rin si Vice ganda sa pagsara ng ABS-CBN. Oo, yun. araw mo ngayon, oras mo ngayon. Pero time will come that you will face the hardest challenge that you never ever faced before. Ang mga certified DDS, naghihintay lang ng karma mo, Vice. Samantala, ipinamukha naman ni Certified DDS Madarahug ang walang bahid ng korupsyon, walang kapintasang track record ng mga Duterte na simula noong 1988 nang maupo si dating Pangulong Duterte, mamahala sa Totoo Davao, yan. dito na nagumpisang maging progressive ang Davao at maging highly urbanized sa pamamahala ng mga Duterte. Alam niyo nagpunta ako Davao noon way back, basta pumunta ako Davao, hindi ko lang matandaan kung anong year yun. Sinubukan ko talaga na matulog sa isang park na na kung totoo nga ba talaga na wala talagang kriminal dito, wala talagang mandurukot or else. Totoo nga. Ang ginawa lang sa akin, sinabi, "Huy, huy, huy, gising. Taga saan ka ba?" Oh, yung mga valuables ko nandito lang sa akin, walang may kumuha. So, ganun po talaga, totoo yan. Kahit magpunta kayo ora mismo, matulog kayo sa kalsada, hindi kayo aanuhin ng mga tao dun. Wag lang dun sa may yung talagang, para sa squatter nga, eh, hindi ka nga gagalawin dun, eh. Gigisingin ka pa, papakainin ka pa, sasabihin, "Taga saan ka ba?" Gano'n. Gano'n sa Davao, maganda talaga, as in, maganda. Walang panama dito sa Maynila. Kaya't pilit nila itong sinisira na hindi nagawa ng ibang mga politiko. Kaya't ang kanilang lugar at nasasakupan walang progressive. Panoorin Aba, natin ang buong video. Pag-usapan nga natin bakit galit na galit yung mga politiko at hindi natuloy ang trial ng impeachment ni Vice President at bakit galit sila dito. Unang-una, wala talagang makakapag-question sa track record ni Vice President at ng mga Duterte. Lalong-lalo na kung pag-uusapan yung mga lugar kung saan yung mga politiko natin ay namahala. Yung mga Aquino sa Tarlac. Yung mga Romualdez dun sa sa Tarlac, Leyte. sa pag-usapan Yung natin sa mga Tarlac. Napunta ako dati sa Tarlac, naggawa kami dun ng SM Tarlac. Gawa. Ang gulo! Lubak-lubak yung kalsada, tapos pagdating mo dun sa may tulay, ang dami basura. Wala talaga. Hindi katulad. Tapos, hindi ka pwede magpagabi dun dahil maraming bad dun, eh. Marcos sa Ilocos. Yung mga Duterte sa Davao City. Ikumpara mo After yan. 1988, nung ma-elect na mayor si PRRD, dire-diretso ang pag-unlad ng Davao. At saka mga kababayan, yung kuryente dun sa Davao is nasa ilalim na ng lupa. Wala na sa ibabaw. Kaya wala kayong makikitang kuryente dun yung sa mga poste. Saang lugar kayo makakakita ng ganun kung hindi sa Davao lang? Malinis, magagalang yung mga tao. Pag alam nilang dayo ka, hindi ka nila yung, "Uy, dayo to, quiet." Pero pag ikaw pumunta ka dito sa Maynila, sa kabiasnan ng Maynila, naku, "Uy, dayo to." Mabalitaan mo na lang, nasa news ka na. Oh. Kaya, kung mga foreigner, kung pupunta kayo dito sa Pilipinas, diretso na kayo ng Davao, maniwala kayo sa believe me talaga. Diretso na kayo ng Davao. Wala naman talaga nga. Ang Davao kasi, parang Maynila lang din yun. Kaso lang nandito talaga yung heritage dito sa Maynila, yung mga dating panahon ng Kastila, nandito talaga. Pero kung hindi naman yung ang habol nyo is pagkain lang, hospitality ng mga tao, at yung kalikasan, yung scenery kung tawagin, is Davao na po. Wala pong katulad.
mula sa isang magulong lugar. Ito nga sabi ng mga ng mga ibang tao kung ikaw nagsasawa ka na sa pera mo, ha? Nagsasawa ka na sa buhay mo, nagsasawa ka na sa buhay mo, malungkot ka, kung gusto mo nang yung pera mo gusto mo nang mawala, punta ka lang sa Maynila. Maya-maya wala ka ng pera, wala na rin yung buhay mo. Into a progressive, highly urbanized city. In fact, nagiging matraffic na rin ang Davao. Unbearable na rin ang traffic ng Davao, paminsan-minsan. Because it is a primary city in the Philippines. Oh, yeah. Ano ang ibig sabihin yan? Primary, ang ibig sabihin, may track record ang mga Duterte sa pagpapatakbo ng isang bayan. At may track record ang ama nito sa pagpapatakbo ng Pilipinas. At nakita natin, tumakbo si PRRD noon na... Alam nyo, kwento ko lang dati nung presidente si Duterte, no? Ito, totoo ito nangyari sa akin. Nagtatrabaho ako sa Taguig, no? Nagtatrabaho ako nun sa Taguig as building maintenance. Tapos, uuwi ako madaling araw. Nung hindi pa si Presidente Duterte ang namumuno bilang presidente, araw-araw may bato. Yung motor ko basag, binabato ako sa likod na hindi ko naman nakikita. Ang ano pa nun, buti na lang may helmet ako. Pero alam ko kung sino bumabato, mga tambay sa tulay. Oh, yun. Kasi shortcut namin yun, papunta sa bahay. Mga tambay sa tulay, talagang babatoy ka nila. Wala lang, trip lang nila. Tapos madaling araw hanggang mga alas 10 nag-uumpisa na sila mag-riot-riot dun sa taas, habulan, ganun. Mga estudyante, tapos mga tambay. Pero, eto, nung nag-presidente na sa Duterte, hinahanap ko na yung tambay. Sabi ko, bakit walang bumabato sa akin? Tapos, pupunta ako dun sa palengke, sa Talipapa. Wala lang tambay sa ganung oras. Alas 10 pa lang, wala na. Oh. So, ibig sabihin talaga na epektibo talaga si Duterte na mamumuno dito sa ating bayan. Kaya, we need more Duterte to lead the country in this. Kunti lang ang politiko na sumama sa kanya. Bit-bit siya ng taong bayan, hindi ng mga politiko. Kaya, ang kanyang pinagsilbihan, ang taong bayan. Sa taong nangyayari bayan. ngayon, ganito pa rin. Ang taong bayan ang nasa likod ni Sara Duterte. At ang mga politiko... napapansin niyo ba, mga kababayan? Si Sara, presidente ngayon, kahit umaalis siya dahil sa tatay niya nga nasa ibang bansa, nasa dahig. Tapos yung mga politiko, file ng impeachment complaint, halos apat na, di ba? Apat na. Pero bakit hindi pa rin nakukulong or hindi pa rin napapawala, hindi pa rin na-impeach si Sara? Bakit? Just because of people. People of the Philippines na nasa likod ni Sara. Yun po ang sumusuporta sa kanya. Hindi lang mga politiko. Walang politiko, kundi mga tao. Yan po. Kaya hindi nila matinag-tinag si Sara na i-impeach or tanggalin sa pagka-vice president. Ito pa, pinupus pa nila na sana maging presidente ka, Sara. Balang araw, sana maranasan din namin ang kapayapaan nung ama mo pa ang namumuno dito sa Pilipinas. Sana ganun niya. Yun ang nag-iingay para mapansin ng taong bayan na si Sara Duterte ay masama, si Sara Duterte ay ganito, si Sara Duterte ay ganyan. Oo nga. Galit ang progressive groups kay Sara Duterte. Hindi dahil lang sa kanya, dahil sa ginawa ng kanyang ama. Mula nang maupo itong mayor hanggang maging presidente, walang ginawa si PRRD kung hindi labanan ang komunistang grupo ng New People's Army. Sino pa? Yung mga politiko na may mga interes sa sarili nila. Yung mga negosyante na pinoprotektahan yung kanilang mga interes. Yung mga negosyante na nakikinabang sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga kontrata ng ating bansa. Yung mga negosyante na ang kanilang mga partner, kanilang mga business partner ay mga politiko din. Yun, kalaban si Vice President Sara. Kasi, ang kanilang pagkaintindi, pag umupo si Vice President Sara,
Katulad ng kanyang ama, tablado lahat ng mga members ng oligarkiya ng Pilipinas. Dahil ang pinoprotektahan ng mga Duterte, taong bayan. Panahon ni Duterte, nahirapan pag-increase ng kuryente, ang presyo ng kuryente, tubig at tollgate. Pero ngayon, wala na. Wala na. Dahil hindi sila maprotektahan, dahil ang Pangulo ay kasama Sa sa dahil. mga oligarchs. Ayan. Yan ang totoo. Hindi natin madidinayan. Totoo So yan. ngayon, mga classmates, nanatili tayong sumusuporta kay Vice President. Kaya nga. Bakit? Maramdaman Totoo uli yan. ng taong bayan na sila ay safe, secure, at hindi ninanakawan ng mga taong nakaupo sa gobyerno. Sa gobyerno, ayan. Sayang ang bayot sa Canada. Ano ang masasabi ninyo sa ginawa ni Vice Ganda na kanya'y ginawang katatawanan, hinamak, nilait, kinutya ang dating Pangulong Duterte na gamit pa sa naging concert ni Vice Ganda para lang pag-usapan ang kanyang naging concert. Ano ang inyong opinyon? Ayan. Huwag nang Sinampal ko kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like. So, ayan po mga kaibigan, no, na siguro naman naliwanagan kayo sa paliwanag ni Mandarahog, no. Totoo naman yun talaga, totoo talaga yun. Na mga Duterte is may sinabi talaga pagdating sa pamumuno, may sinabi talaga sa paglilid ng bansa, no? At hindi naman natin may tatanggi talaga yon. Totoo naman at naranasan yun. Yung mga bata nga noon na Duterte pa yung naging safe. Ngayon, palabasin mo yung mga anak nyo ngayong kahit mga 9:00. Papuntahin nyo sa mga rural, doon sa mga depressed area. Sigurado may mangyayari. Ngayon, nakakakita ko ng mga adik na nagtitinda kung saan lang. Wala talaga. Wala. Hindi katulad ng Duterte pa noon. Yung mga adik noon, bukang bibig Duterte. Hoy! Huwag kayo dyan. Andyan si Duterte. Kaya natatawa nga ako dati, no, na Duterte pa yung, uso pa yung upland tukhang eh. Yung mga bintana nila may poster ni Duterte. Kung sino pa yung adik, yung pa yung may poster eh. Kakaiba eh. So, ayan po mga kaibigan, no, kung narinig natin yung mga sinabi ni Mandarahog at saka nasabi nitong nagpahiram sa atin ng video is napakalinaw po. Sana wag po magagalit yung mga ibang LGBTQ dahil hindi po kayo tinatanggalan ng karapatan na magsabi ng inyong hinaing patungkol dito sa. Pero wag naman kasi katulad dito kay Vice Ganda na puro panlalait, kumita lang, puro panlalait. So, nakakababa po ng moral ninyo. Kaya kung kayo yung LGBTQ na DDS kayo, sana may masabi kayo dito kay Vice Ganda para madadamay po kayo talaga. Sigurado yan, madadamay po yung ibang LGBTQ na ginawa dito ni Vice Ganda na kalokohan. Yung pagwalang respeto. Isang higher position pa, isang nanungkulan pa sa buong bansa ang kanyang nilait. Ito pa. Isang matanda. So ano bang kilala tayo sa buong mundo na magalang tayo sa matatanda pero pag napanood nila to sa ginawa nito ni Vice, parang madi-disgrace sila. Mawawalan sila ng gana sa mga Pilipino. Totoo yan. Sana wag naman po sana. Kaya likas po talaga sa atin na magalang sa matanda. Ewan ko nga ba dito kay Vice? Siguro dahil sa sayang ang pera. Ito na naman si Marsolo nagsasabi sa inyo magandang gabi. At nagsasabi na, Babos! Yeah!